Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:03. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Matugang maray na aga po sa ko po si Junel Cuba. Matugang sa headlines kanda sa tuyang mga barata kita sa Ladua National. Maray na presentasyon kanda mga ebidensya sa lado kanda prosecution laban ki Vice President Sara Duterte sa impeachment na kinakatubang kaniya. Ipresentar ka sudma. Laog sa nagkaperang mga LGU nagdeklara ni na suspension kan klase uliman kan bagyong si Inday. Defense question and testigo na subot following script kan prosecution. Sa Armada kan Pilipinas target na ibugtak ang inot na depensa satellite sa Pilipinas sa 2028. Supreme Court clarification sa paggamit ka na photocopy bilang ebidensya liwat na nag-ani na atensyon. Yan mga headlines kan mga pareta and mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwat marahin na aga, ako si Junel Cub. Sa detalyes na kita kan sa tuyong mga barata sa Lado National. Inutuntaan kamugtakan kan panahon bandera na kan Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang tropical cyclone wind signal number 1 sa nagkapirang party kan Cagayan ngayon huliman kan kapaparaniyo na super typhoon na Sinday kabali sa mga lugar na nasa irarom na kan signal numero 1 iyo ang norting sirangan na party kan Cagayan partikular na ang Banwan kan Santa Ana Gonzaga lalo Gataranda, Asinman, Santa Teresita, basa dumanda sa weather bulletin kan Pagasa. Nasa luwas sa kahanda Philippine Area of Responsibility para ang Bagyo Alagad pinaglalauman na madaw gini sa party mismo kanda Pilipinas ngunya na aldaw kan Miyerkules oring namatan ang sentro kan Super Typhoon Inday sa distansya nga
1,545 kilometers sirangan na norteng Luzon. Patos-patos kani ang kusog na duros na nagaabot sa 180 kilometros ang kada oras. Asin igwanin pa barabagsak nin duros na 230 kilometros ang kada oras. Nagiroan na bagyo pasiring sa norte sa rigas na 30 kilometros kada oras. Asin may kusog nin duros na nagaabot sa 900 kilometros gikan sa sentro kani. Aga patadid ban ang pag-asa sa posibleng makusog na pagbagunas kan uranda sa lugar kan Batanes puon sa aga nin pagkabanggi sa gudnang aldaw kan Biyernes uli man kan epekto kan bagyong habagat. Mantang digdi asinmanda digdi pinaglalauman ang makusog na pagbagunas kanda uran na asinmanda akusog na paburbugso nin duros sa nagkapirang parte kan Mindanao ninuli kan na pinakusog na nahon kan habagat. Agpagirumdum ang pag-asa sa mga parasira asin saradit na mga lulunadan pandagat na iwasan go na magpasiring sa laod urog na sa mga lugar na pwedeng makamati nin maraot na kondisyon kan kadagatan. Sigun sa pag-asa, pinaglalauman na madanay ang super typhoon na Inday sa gudnang aldaw kan Webes antis na luway-luway magluya antis aging sarong bagyo sering manda posibleng magdanay ini nasarong bagyo mantang nagpapadagos anda pag agi kaniya luwas kan Pilipinas. Mga tugang unyanda sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Maray on first day kan presentation of evidence at kumpiyansa si House Prosecutor asin Iloilo Representative Lawrence Defensor na naging magayon ang dalagan kan inot na aldaw na presentasyon kan mga ebidensya sa lado kan impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kan nagtalikod na aldaw kan Martes o kasudma Hulyo 7 naging marayda kaya anda pag aaratubangad kan mga testigos kan prosecution panel na ipinagpresenta sa laog mismo kan Senado kan Sudma. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal pinag-suspende kan nagkapira nga lokal na gobyerno ang mga klase ngunya na aldaw kan Miyerkules uliman o Hulyo 8, 2026 uliman kan raot kan kamugtakan kan panahon o kan bagyo basado sa anunsyo kan mga local government unit LGU yaunan mga lugar na nagdeklara kan na suspension of classes. Ang Caloocan City suspendido ang klase gikan poon sa daycare sa gudnang senior high school sa gabos ng mga pampubliko asin pribadong ospital o pribadong eskwelahan. Ana Malabon City mayo man in face-to-face classes sa gabos ng mga pampubliko asin pribadong eskwelahan. Nabuta City suspendidong ang klase poon na preschool sa gunang senior high school sa gabos ng mga pampubliko asin pribadong eskwelahan. Piga tawan manin abiso ang publiko na padagos na subaybayan ang mga opisyal na mga anunsyo kan sa indang mga lokal na mga gobyerno asin kan Department of Education DepEd para man sa iba pang posibleng suspension kan klase mantang nagpapadagos ang raot nin panahon. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal nagkaigwan ni na dikit na tensyon sa ikaduang aldaw kasudma kan impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos na kwestiyonon kan kampo kan depensa o kan kampo ni Sara Duterte ang testimonya kan sarong testigos gikan sa National Bureau of Investigation NBI sa pagdangog kasudmang aldaw kan Martes hinapot kan prosecution si NBI Cybercrime Investigation Unit Senior Agent John Mark Kalilung mapadapit sa sarong screenshot asin print out kana payag kana Puwersa Armada kan Pilipinas pinagkumpirmar kan testigo na magkapariyo ang pinaglalaman kan duwang dokumentos. Alagad nag-apila ang Defense Council sa paagi ni Abogado Carlo Narbasa
asin pinag-question kung paano ini nasisiguro kan testigo sering nasa lado man subot kan na depensa and print out kan nasambit ng dokumento. Sinabi pa ni Narbasa na garuman sana nagsusunod lang sa sarong script ang nasambit ng testigos tulos man na nagkontra ang prosecution. Inaagad ni House Prosecutors Abogado Berhel Ligutan na aliun sa record ang nasambit ng payag asin ni pinagpirit na digdi binosisi muna kan testigos ang dokumento antis iniya na itinao sa kampo kan depensa. Padagos man na inatubang kan prosecution ang mga ebidensya nga may relasyon sa ikapat na articles kan impeachment digdi kabali ang mga video clips kan subuot na payag ni Vice President Sara Duterte na naglalaman ka na mga pagbabanta laban man kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Aranita Marcos asin dating House Speaker Martin Romualdez. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pa kita sa lado nasyonal, ang Puwersa Armada kan Pilipinas AFP target na ibugtak ang inot na defense satellites kan Pilipinas sa taon 2028 o sa 2028. Nagpuon na ang Puwersa Armada kan Pilipinas Armed Forces of the Philippines AFP sa pagpahanda o pagpreparar para magpatindog kan sardiring sarong military space center na pwedeng maging sarong Space Command o Space Force sa masurudod na mga taon. Sabi kan Puwersa Armada kan Pilipinas AFP Chief General Romeo Browner Jr. Inaprobaran na ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pondo para man sa nasambit ng proyekto na isa sa gibo kabali na ang Philippine Space Agency. O beto kada sambit ng programa na pakusugon ang kakayahan kan militar pagmanman komunikasyon asin paggamit kan mga makabagong teknolohiya arog kan drones asin iba pang mga defense system. Ipinagpahig ni Browner na target kan Puwersa Armada kan Pilipinas na magkaigwa kan kainot-inoting military satellite sa parte mismo kan Pilipinas pag-abot kan 2028. Tinawan doon kan AFP Chief na kinakaipuan maibugtak mo na ang Space Center tanganing mabilog ang mga eksperto asin na organisasyon na kinakaipuan bago pa man maging aktibo ang mga satellite. Kapag naipasunod din magsiserving mata sa parte mismo kan kalawakan o sa parte kan na alapaap ang mga satellite na matabang sa pagbabantay sa mga pangyayari sa kadagaan asin man sa kadagatan pati naman sa pagpapakaray, pagpapakusog kan komunikasyon kan militar, makikipagtabangan ang Puwersa Armada kan Pilipinas sa Philippine Space Agency. Nasa presente, iyo ang namamahala sa mga programa sa lado kan kalawakan o sa kaitaasan kan nasyon. Sa inot naman na parti, plano kan militar na maggamit kan mga pinagapod na low Earth orbit satellites na pwedeng ibali sa mga mahiwas na space infrastructure kan Pilipinas. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, balik kita sa nangyayaring impeachment duman sa Senado kay Vice President Sara Duterte ang Korte Suprema o Supreme Court clarification sa paggamit kan mga photocopy bilang ebidensya liwat na nag-aninin atensyon online, liwat na naging urulay-ulay sa social media ang paglinaw kan Korte Suprema mapadapit man sa paggamit kan photocopy kan mga dokumento bilang ebidensya sa korte. Ini matapos na questionon kan Defense Counsel na si Abogado Carlo Narbasa
ana nagkaperang mga dokumentos na pinag-aatubang asin inilatag kan prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ninulit tagabus sa mga photocopy subuotan mga iniya. Ninuli kani liwat na tinawandoon kan mga netizen ana iniluwas na payag kan Korte Suprema kan Mayo 9, 2025 na nagsasabing pwedeng akuon bilang mga ebidensya ang duplicate o photocopy kana sarong original na dokumento basta mayo nin pagduda sa pagiging authentic kan original asin bakong magiging patas sa paggamit kan kopya. Basado ini sa naging desisyon kan Korte Suprema sa kasong People of the Philippines versus Ibu Lastimosa. Kung sa inda tinutugutan kan korte ang paggamit kan photocopy kan death certificate bilang parte kan mga ebidensya. Siring man pinaglinaw kan Korte Suprema na maski pwedeng tanggapon o akuon ang mga photocopy bilang mga ebidensya, ang gabat o importansya kani nakabase pa man giraray sa ibang mga ebidensya na nagsusuporta kani sa nasambit ng kaso. Pinagpatibay kan Korte Suprema ang hatol na reclusion perpetua laban kay Ibu Lastimosa matapos mapatunayan na nagkasala ini nin panggagadan. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, ipinagapayag ni House Prosecution spokesperson asin Kabataan Party List Representative Rini Cu na bakong si Vice President Sara Duterte ang biktima sa isinasagibong impeachment trial kundi ang mga namamanwaan ng mga Pilipino na subot na apektaran kan mga aligasyon laban sa nasambit ng Vice Presidente. Sabi iyan kan tagapagtarab kan Kabataan Party List na si Rini Cu. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, duman kita sa dalagan kan kaso ni Marcolita. Si Senador Marcolita minuminutor pa man giraray matapos ang pagsabi kining nagkulugdan sa iyang daghan o puso matapos kan na presyon. Padagos na pinagmumonitor kan mga doktor ang kamugtakan ni Senadora Rodante Marcolita matapos siyang makamati danin na pangkukulog kan sa iyang daghan o puso asin na pabarbagong blood pressure. Sabi kan Philippine National Police PNP Health Service nagdadanay na stable ang kondisyon kan Senador alagad dai pa siya preparado na mag-atubang sa bista sa laog mismo kan Sandigan Bayan. Tinawando ni Police Lieutenant Colonel Binali Bayani kan PNP Internal Medicine Department na isa sa irarom pa si Marcolita sa mga pag-aadal kan mga doktor kabali na ang blood test asin iba pang medical examination matapos kaning makamati nin pagkulog kan sa iyang daghan o puso kabali na an sa iyang liog. Sigun sa mga doktor, nagdadanay na langkaw asin pabarbago ang blood pressure kan senador. Ninuli kani padagos siyang inoobserbarad orog na ninuli kan sa iyang edad asin dati ng kondisyon sa lado man kan hypertension. Maski nga ni stable an sa iyang kamugtakan sa ngunyan, pinagalat pa kan mga doktor ang resulta kan kadagdagan na laboratory test antes na maaraman kung na dagos na nga naging maray ang kamugtakan kan kondisyon kan salud kani. Si Marcolita nag-iedad na nin 72 anyos na inutnang ipinagpayag ni Interior Secretary John Vic Rimulya na pwedeng abuton nin 2 aldaw ang medical evaluation nin huli sa edad kan senador. Mantang pinagkumpirmar kan Philippine National Police o PNP na binisita ni Vice President Sara Duterte si Marcolita duman sa PNP General Hospital kan Martes nin pagkaaga. Ano daw sinapagkaulayan? Sigun sa PNP,
depende pa man sa medical assessment ang mga masunod na pagbisita alagad tutugutan sa iyang pamilya asin legal counsel na makapagpasiring asin makaranisa sa iya kapag dagos na nagmaray ang kondisyon kamugtakan kan salud ni Marcolita asin makaklear na ana mga doktor tulos ining ipapaaram kan PNP sa parte kan Sandigan Bayan kung sa induman bibistahan ang kasong plunder laban kay Marcolita. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal, sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, pignigaran kan defense team ni Vice Presidente Sara Duterte o kan abogado ni Sara Duterte na nag-walk out an sa indang lead counsel na si abogado Sheila Sison mantang digdi pigsisimbag kan prosecution ang kahaputa ni Senator Judge Risa Hontiveros sa ikaduang aldaw kan impeachment trial kasudmang aldaw kan Martes, Hulyo 7, 2026. Nangyari ni mantang sisimbag ni private prosecutor abogado Amando Ligutan ang kahaputan ni Hontiveros kung maikukonsidera na impeachable offense ang subuot grave threats ni Vice President Duterte laban man kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos asin dating House Speaker Liti, First District Representative Martin Romualdez sa tao kan kasimbagan ni Ligutan. Binanggit kani na subuot nagibunin eksena si abogado Sison matapos kani na marisan na nagluwas ang abogado duman sa session hall kan Senado. Tulos man na nagbalik si abogado Sison matapos kani nga masita ni Ligutan. Sa sarong pagpapayag pinaglinaw kan depensa sa paagi man ni abogado Michael Pua nagtitindog na tagapagtaram kan depensa na dai nag-walk out si Sison kundi nagduban sa nadaa sa kasilyasan. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal, sa iba o lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, dagos-dagos sa gudang mayong TRO na pinagpapaluwas ang Korte Suprema. Siniguro kan impeachment court spokesperson abogado Reginald Tunggul na dagos-dagos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa gudnang Mayo pa nin ipinagpapaluwas na temporary restraining order TRO o status quo anti-order ang Korte Suprema Supreme Court sa sarong paayag tinawan doon ni Tunggol na mayo nin legal na nakakaulang sa pagpapadagos kan impeachment proceedings sa presente sa tao kan pagsampa kan pinagapod na motion kan nagkapirang grupo nin mga abogado sa Korte Suprema para man temporaryong papunduhon ang bista sa impeachment laban kay Sara Duterte. Sering man ipinagpaig ni Tunggol na basado sa kasaysayan ginagalang kan Senado anda balansi na kapangyarihan kanda tulo na pagkakaiba opisina kan gobyerno sinasangkod na nga dai na apiktaran ang sadiring kapangyarihan na itidao sa sainda kan konstitusyon. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, dumakita sa flood control sa issue mapadapit man kay Sara Diskaya. Pinagpayag na makakapagpiyansa in 1 million pesos na nasambit ng akusado yan naman sa RTC Lapu-Lapu City Branch sa 27. Tugutan kan Regional Trial Court RTC Branch 27 kan Lapu-Lapu City duman sa Cebu.
na kontrobersyal na kontratista ni si Sara Diskaya makapagpiyansa in 1 million pesos kasumpay ka na kasong malversation of public funds asin pagbalga sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na may pagkaaram subuot sa Goose Project duman sa Davao Occidental. Inugutan kan korte ang finance officer kan Department of Public Works and Highways DPWH duman sa Davao Occidental si Cesar Ryan Obonggi na makapagpiyansa man in 300,000 pesos. Igun ki Judge Nelson Leico kan RTC Branch 27 kung bastante ang mga ebidensya na inaatubang kan prosecution tanganing magdanay sa kulungan ang duwa nagpapadagos sa paggibo kan bista. Ipinagpahig kan korte na mayo pa ning testigos na nakakapagpatunay ang naging papel ni Diskaya sa subuot anomalya sa sinambit ng proyekto. Iman subuot na patunayan na sangunyan siya ang naggibo kan mga piking mga dokumento asin nakipagsabwatan sa ibang mga akusado. Antang daiman pigtawanin atensyon asin day tinugutan kan korte ang kahagadan makapagpiyansa ang 8 iba pang mga akusado kabali ang nagkaperang mga opisyal kan DPWH asin arong opisyal kan Santa Timothy Construction. Sigun sa korte, mas makusog ang mga ebidensya laban sa senda orog na sa mga pamimiki subuot kan mga dokumento senda mismo ang nagperma. Pinaglinaw man kan korte na ang pagdul kan piyansa ang daing nangangahulugan na amayo na nin pananagutan anasambit ng akusado imbis ni anda pagbisto sa naman kan sa iyang karapatan kan sarong akusado di kalibre temporaryamente mantang pinagdadangog an sa iyang kaso. Sering manda dai pagtugot kan korte ang makapagpiyansa anday nangangahulugan na nagkasala na ang sinambit ng akusado. Si Sara Diskaya ang nakakatubang ngunyan na ninsuway na kaso may relasyon sa subot 53.9 million pesos na Goose Project duman sa Kalumpit, Bulacan. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitang unyada sa lado nasyonal. Sa barata pakita sa lado nasyonal, sinasabi na subuot digdiya nagkapirang mga tripulanti dumanda sa parte mismo kanda lugar kanda Strait of Hormuz ang nakabalik na sa parte na Pilipinas. Ini ligtas nang nakabalik sa Pilipinas ang huring tulong mga Pilipino seafarers na lunad kan barko na na-stranded dumanda sa Iran sa Strait of Hormuz. Sigun paman sa Department of Migrant Workers DMW, nagabot kan nagtalikod na aldaw kan Lunes ang tulong mga seafarers sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 lunad kan na Qatar Airways. Piga sabat sinda kan sa indang mga kapamilya, mga opisyal kan DMW Overseas Workers Welfare Administration o OWA asin an mga representantes kan Manning Agency. Pagabot sa Pilipinas, tinawan ang mga seafarers nintabang pinansyal, medical assistance asin ipapang suporta para sa saindang kamugtakan. Isa sa iraruman sinda sa medical check-up asin psychosocial assessment tangani man na digdi matabangan sindang makabangon matapos ang pinag-agihan na insidente. Magigirumduman ang mga Pilipinong tripulante parte kan crew kan Liberia flag vessels ipa minundas na kung saan digdi
nasangkot sa security incident mantang nagaagi duman sa Strait of Hormuz kan Pizza 22 kan bulan kan Abril kasabay kan nagtitinding tensyon duman sa parte kan Middle East na inot nang nakapuli ang 7 iba pang mga Pilipino crew members na kung sain sa magkasway na VATS kan Hunyo 21, Hunyo 22 asin Hunyo 25 mantang ipinagpayag kan Maritime Industry Authority na igwapang mga Pilipino seafarer na nagdadanay na stranded sa nagkapirang mga lugar apektado kan giyera duman sa Middle East kabali na sa Strait of Hormuz, Red Sea asin iba pang parte kan Middle East. Sabi kan mga autoridad ligtas ang mga ni asin may bastante na supply kan pagkakanda asid inumo na tubig mantang nagpapadagos ang mga lakdang tangani man na matugutan na makapagbiyahe liwat ang mga barko na nauktaba asid duman na nauulang sa nasambit ng lugar. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado nasyonal, balik kita sa impeachment. Ipinagpahayag kan prosecution sa ikaduwang aldaw kan impeachment trial laban man kay Vice President Sara Duterte na malinaw subuot ang pagbalga tiwala sa publiko ang mga naging kapayagan kaniya na naglalaman kan banta sa buhay ninda President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Aranita Marcos asin dating House Speaker Leyte First District Representative Martin Romualdez sa pagdangog kan sudma aldaw kan Martes, Hulyo 7, inatubang kan prosecution ang mga kopya kan subuot pahayag ni Vice President Duterte kan Nobyembre 23, 2024. Asin ba pang mga nagsunod na mga pahayag, inapot ni Senador Judge Risa Ontiveros kung taano tayo pinagkukonsidera na magabata na basihan ang impeachment ang nasambit ng pahayag. Sabi kan private prosecutor na si Abogado Armando Ligutan, ipinapailing subuot kan mga ini na may plano o sistema ang sinasabing pagbabanta kabali na ang subuot pagkontrata sa sarong paragada ng tao. Ipinagpaig pa man ni Ligutan na dai subuot asin bakong normal ang pagbabanta sa buhay kan sarong nakatukaw na presidente asin sinasabi kani ang kainot-inoting pagkakataon na nangyari sa kasaysayan kan Pilipinas. Tinawan doon kan prosecution na nasambit na subuot mga hero kana 110% na pagbalga sa tiwala na itinaukan publiko sa Vice Presidente. Matapos ang paliwanag kan prosecution na dai naliwat nagapot pa si Ontiveros sa nasambit ng abogado. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, lataw ang pangaran ni dating President Gloria Macapagal Arroyo mapadapit ba na sa subuot impeachment laban kay Ombudsman Remulla. Alagad pinagsasayuman ini kan kampo ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo na sinda iyo ang nasa likod kan subuot planong impeachment laban man kay Ombudsman Jesus Remulla. Sinabi kan sa iyang abogado na si Abogado Joseph Prianis na mayo nin katotohanan ang mga naglalakop na mga barata gabus gibo-gibo sa naman subuot ang mga pangraraot na mga impormasyon. Magigirumduman nagluwas ang mga impormasyon na ang dating presidente iyo ang nasa likod kan subuot impeachment laban kay Remulla. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata, balik kita sa impeachment. Nagsampa
and prosecution can request to subpoena si Office of the Vice President Chief of Staff Sulika Lopez. Nasambit ng pagpapaapod para man magtistigo sa artikul kan pagbabanta laban man kay President Ferdinand Marcos. Sinabi kan House Prosecutor Tere Reduna na importante ang pagtistigo ni Lopez ninhulita sa ginibong pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kan Nobyembre 2024. Sa nasambit ng press briefing, yaon duman ibinulgar kan Vice Presidente ang pagbabanta kay dating Presidente Marcos, First Lady Lisa Marcos, Congressman Martin Romualdez, asin man nadangog ka na intirong namamanwaan. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pinanginutan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Command Conference kan Puwersa Armada kan Pilipinas AFP. Ini ang huring pagpartisipar asid pagabot ni outgoing AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Pinagpartisiparan ini kan mga haralangkaw na mga opisyal kan Puwersa Armada kan Pilipinas, kabali na si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. Digdiya nakatalaan na magkaigwanin na pagre-retiro sa maabot na pitsa 20 kan na Hulyo matapos ang 41 taon na military service. Ipinagpresenta kan Puwersa Armada kan Pilipinas kay President Marcos ang sa indang mga accomplishment asin man operational update sa irarom kan sa indang military campaign plan. Bilang Commander-in-Chief, ang Presidente ang tinawan ininin na nagkaparang mga impormasyon sa mga padagos ng mga operation asin strategic plans kan panginginot kan mga programa para maging makusug asin isecure ang archipelago sa paagiman kan mga koordinasyon kan nagkaparang mga ahensya. Ipinailing man kan AFP official ang sa indang mga military accomplishment sa mga nakaaging mga taon na asin maging ang mga prioridad, inisyatibo asin operational objectives na kinakaatubang. Si Browner iyo ang inot na AFP Chief na nakumpleto ang tulong taon na termino sa irarom kan Republic Act 11939. Mayo pa ni napipili ang Presidente para iribay sa 58 anyos na si Browner. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, si Congressman Ortiga nagpatutsada na may nag-quote sa sunod-sunod na objection kan depensa. Nagpatutsada si Deputy Speaker Paulo Ortiga na may nag-quote sa defense panel. Ninuli man kan sunod-sunod ang ginigibong objection sa kasagsagi kan impeachment trial kasudma. An opisyal na tapos ang ikaduang aldaw na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kasudma. Sa oring mga natatadang mga minuto, ipinagirumdum ni Senador Chis Escudero kay NBI agent John Mark Kalilong na kinakaipuan paman kani na magpartisipar sa trial ngunya na aldaw July 8, Miyerkules. Initangani man na matawan manin pagkakataon ang defense panel na makapagaput sa iya mapadapit sa subot pagbanta ni BP Sara Duterte kay President Marcos Jr., Lisa Marcos asin na Representative Marcos Romualdez. Digdi tinawan doon kan nasambit ng presiding officer Senador Chis Escudero na dapat yaon giraray ngunya na aldaw ana nasambit ng NBI agent. Ang mga barata sa luwas ka nasyon sa kinabaning karawat at yan na pagkatapos po nin pagirumdum. Wana, ba't parang nagkukumahog ka?
Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Matugang balik kita sa satuyang mga barata. Ngunyada barata na kita ngunyada sa lado lokal. Sa satuyang barata sa lado lokal, official nang pinagpunan ang selebrasyon kan Police Community Relation Month PCR 2026 sa pagikan sarong kick-off ceremony na pinaghibo kan nagtalikod na aldaw dumanda sa parte mismo kan Camp Simeon Ola sa siyudad kan na Legazpi. May tema sa bagong Pilipinas, ugnayan pulis at mamamayan tapat na maasahan at nararamdaman ng bayan. Obeto ka na sambit ng sarong bulan na selebrasyon na haros ada pagpapakusog kan relasyon kan kapulisan sa parte kan komunidad. Pinanginutan kan National Police Commission o NAPOLCOM Regional Office No. 5 katabang ang PNP Kasurug Bicol ang pagpuon kan aktibidad bilang parte kan tauna na pagselebrar kan PCR month sa kada bulan kan Hulyo. Bunga naman kan sarong proklamasyon gikan sa Palasyo kan Malacañang. Pigpartisiparan ang programa kan mga opisyalis kan NAPOLCOM Regional Office No. 5, mga miyembros kan Technical Working Group, asin mga opisyal tauhan kan Police Regional Office No. 5 PRO 5 sa paagi kan PCR month. Digdi padagos na isinusulong ang pagtatrabangan kan pulisya asin kan mga namamanuan paduman sa mas ligtas, matulinong asin maasenso na komunidad. Sa tuyang barata ngunyanda sa lado lokal, nasa linya si Buyit Paderes. Buyit Kamin. Sarong 50 anyos na barangay Tanod ang inaristar sa mga autoridad matapos na makumpiskaran ning 34,000 na pagkilad kan pinagtutubulang Shabu sa sarong bypass operation sa Sultri, Barangay San Roque, Poblacion, Bula, Camarines Sur. Binisto ang suspect na si alias Mino. Residente kan sinambit ng lugar. Si Mino ang dating may record sa kaparehong pagbaylar. Sigon sa report, alas 9 ng pagkabagikan, pabakalang kainiling droga ang polis na recover pa hindi ang 5.21 grams kan Shabu na kantidad 34,680,000 pesos. Para sa BBS, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan ka na sa tuya pa nga mga nagababaga pa nga mga barata pa kita ngunyan sa lado lokal. Sa tuya nga barata sa lado lokal, sarong bypass operation man anda pinagibo ka ng mga miyembros ka na Philippine National Police kung sa indigdi timbugman anda sarong suspect illegal drugs duman sa Banwan Kanragay Camarines Sur. Matrayong po na nadakop ka na mga miyembros kan Philippine National Police Drug Enforcement Unit duman sa Ragay ang bagong drug personality sa isinagibong drug bypass operation sa Banwaan kan Ragay Camarines Sur. Ang suspect 48 anyos may agom sarong
teacher asin na residentes ka na nasambit ng banwaan. Siya ana na tubang ning kasong pagbalga sa Republic Act number 9165 urog na ang Section 5 illegal sale of dangerous drug asin Section 11 illegal possession of dangerous drug. Sigun sa report nagsagibo kan pinagapod na anti-illegal drug bypass operation ang grupo kanragay PNP sa operasyon matrayumpong nakabakal. Anda sarong miyembros kan pulis nagsaginsagi na pusher buyer sa sarong suspect nin sarong Hetzel transparent plastic sachet na may lamanin shabu katibay an 500 pesos na drug bypass money sa isinagibong body cert sa nasambit ng suspect. A-recover iyo ang sarong coin na purse na dekti sinasabing nakabugtak sa palang party kan na garter kan sa iyang sulot na short asin na ana bypass money ako apamana ana duang Hetzel da transparent plastic sachet ana nasambit ng mga ebidensyang ini kapot-kapot naman kan mga pulis ana nasambit ng operasyon sinasabing na i-record gamit ang duang alternative recording devices o personal na cellphone kana nasambit ng grupo kana mga autoridad. Sa iba pa nga detalyes mga barata sa lado lokal, nasa linyaman si Daryl Banyas. Daryl, kamin. Mas ipiglanita kan Provincial Health Office kan Camarines Sur ang access sa libreng health services sa Barangayan Medical Mission kan probinsya. Tigdumanan kan medical team kan CHO Camarines Sur ang barangay Anayan dyan sa Pili kung saan nag-aprovechar ang mga residente kan one-stop shop health services hatod kan state-of-the-art health asset kan probinsya. Kabali o nagkapera sa mga beneficiaryo kan programa, itig pa konsultan sa mga aki na nakakamati nin labilabing pagkulog kan ngipon. Dakulang ginhawa subutan libreng dental consultation, ninulita dahin na ninda kaipuan magastos pa sa mga pribadong klinika. Nakapagpa-check up man as nakaresibin ng mga maintenance nindang mga bulong ang mga senior citizen na sigun sa inda dakulang tabang man ang programa, ninulita dakula ang gasto sa laboratory test, consultation asin pagbakal nin bulong. Nagpasalamat man ang Barangay Anayan sa Provincial Government of Camarines Sur asin man LGU Pili sa padagos na pagdara kan mga serbisyong pangsalud sa mga komunidad. Sigon sa mga residente ang mga siring na medical mission, dakulang tabang urog na sa mga pamilyang mayong kakayahan na magpabulong sa mga pribadong hospital, siring man, klinika. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta, sarong driver ang naipit sa laog kan sa iyang pinagmamaniyong minivan na matapos ning banggaan kan sarong dump truck sa barangay kan na Plansa San Fernando, Camarines Sur. Yan sigun sa mga autoridad ori o huli kan na kusog kan na impaka asin na pagkakabunggo ka repeat subuot asin nagkay turupi ana mga inutan ka na sambit ng bikulo rason na tanganing tulos na maipit ang tsuper sa laog mismo ka na nasambit ng bihikulo. Listo man na nag-aksyon ang mga emergency responder tangani man magsagibo kan rescue operation asin man na permidad na mailuwasa na nasambit ng biktima sa panginot niya padagos man ana pig tutukan sa parte mismo kan San Fernando Municipal Police Station kung ano talaga ang tunay na naging rason o mitsa kan sinambit ng bungguan nin bihikulo dyan sa parte mismo kan banwaan kan San Fernando, Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, matrayumpong na isagibo ang Kapuarte Health
on the go medical mission sa barangay kanda Himao sa Banwan kan Pili Camarines na nagatudnin man laila ng mga serbisyo sa parte mismo kana saluda asin man kang pangkabuhayan sa mga residentes kan sinambit ng Banwan kabali sa serbisyong itinaw ang libreng konsultasyon medikal iba pang serbisyo sa parte kan salud siring man ang libreng bulong bulog manicure asin pedicure na napakinabangan kan mga namamanwaan sa laog mismo kan barangay. Nagpaabot ninda kulang pasasalamat ang mga residentes sa kanda barangay kanda Himao Pili Camarines Sur kay Gobernador Elry Villapuerte. Sigun sa inda, dakulang pasasalamat kay Gobernador Elry Villapuerte sa pagatud kanasambit ng programa sa laog kan sa indang barangay asin komunidad. Naging posibliman ang aktibidad sa pagiman kan paglalapigot asin kahagadan ni Mayor Marivic Bikbik Solano kay Gobernador Elry Villapuerte na padagos na nagsusulong kan mga programa adigdiya hobhatong mapakaraya ang saludak asin kapakanan kan mga taga-Banwan kan Pili. Sigun sa lokal na opisyal, importante ang pagkakasararo tatarbangan asin manda yan sa paagimanda anda pagpapadalagan kan na komunidad kaugmasinda sa Banwan kan Pili Camarines Sur huli tapadagos na nag-uuran na ang suportang unyanda nagahali sa Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur ang mga programa na itinutulod ni Gobernador Elry Villapuerte. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitang unyanda sa ladwa lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa ladwa lokal. Ada parti mismo kanda pagduduhula ni na tabang ana padagos na pinagtataungan kanda gobyerno provinsyal kanda Camarines Sur padagos-dagos ana pagatud nin tabang kanda gobyerno provinsyal kanda Camarines Sur sa nagkapirang mga lugar nagabot ana programa nga Women's Wellness on Wheels kan gobyerno provinsyal kan Camarines Sur tapagi ni Gobernador Elry Villapuerte tuman sa barangay kan Sabang Calabanga Camarines Sur unsain nagatudini kan manlaylay ng mga serbisyo medikal para man sa mga residentes bali na ang serbisyong itinao ang medical check-up asin pagdul nin mga libreng mga bulong asin vitamina asin na grabing ikinaugmamanda asin pinagpasalamat kan mga benepisyaryo inuli kan maginhawa asin mayong bayad na serbisyong naresibi mga gurang mga aki asin man disable enterong aga-abil kan libreng serbisyo medikal na ipinagadara ni Gobernador Elry Villapuerte tuman sa barangay kan Sabang sa Calabanga Camarines Sur. Sabi kan gobyerno provinsyal kan Camarines Sur sa paagi ni Gobernador Elry Artini kan padagos na paglalapigot kan sa iyang administrasyon na mairaniya ang mga panginot na mga serbisyo sa parte mismo kan salud ta komunidad asin pagpapakaray kan kamugtakan kanda salud kan kada taga probinsya kan Camarines Sur sigun kay Gobernador Elry Villapuerte. Sa tuyang barata ngunyada mga tugang barata na kitang ngunyada sa luwas sa kausak ban ni na Karawat sa satuyang barata ngunyada sa kinaban ni na Karawat ang Gilas Pilipinas laog na sa second round kanda 2027 FIBA World Cup Asia Qualifiers laog na sa second round kan 2027 FIBA Basketball World Cup ASEAN Qualifiers ang Gilas Pilipinas matapos na makalaog sa Group A bilang saro sa mga top 3 teams sa Group A kay banan ana Australia asin man New Zealand. Sa masunod na kawat kan qualifiers makakatubang na kan Gilas ang tulong nanginginot na mga team sa Group C arog kan Iran, Jordan asin man Syria. Sigun sa FIBA format dadarhun
kana kada kupunan an sa indang puntos asin record gikan sa inot na round gaya pinaglalauman magiging importante ining laban na ini sa kada saro. Nakatalaan man na gibuhuna sa SM Mall of Asia Arena sa Manila ang mga home game kan gilas asin porta window sa mga masudod na mga pizza. Petsa 27 kan bulan kan Agosto 2026 asin Agosto 31, 2026. Padagos man naglalaom ang pambansang kupunan o national team na digdi magdadanay na magiging magayon ang sindang kampanya tanganing makamtan ang pwesto sa 2027 FIFA o FIBA Basketball World Cup. Iyan mga tugangan kat, tiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuwing mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department, Stephen Pabis, mga tugang ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa idupong pagantabay, mapasatuya pulugod, an biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 7:05. BBS Basta Bareta. Sigurado. Mga tugang maray na aga po sa Indocabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kanda sa tuyang mga barata ngunyanda sa lado lokal. Siyam na City Hall employees positibo sa confirmatory drug test na pinagagibo. Sa tuya pa nga pamayukan ng mga barata sa lado lokal, obikan Kamaridisor preparado na sa global market. DPWH sa pupunahan na ana pagkumpunikan na naraota na partikan na balata sa Kararayan Braids. World class na tennis academy sa Kamaridisor isusulong man ni Gobernador El Rey Villafuerte. Yan ang mga headlines kanda mga barata, ana mga detalyes at yan na pagkatapos po ni napagirumdum. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang diwata, maray na aga po sa Indocabos, ako po si Junel Cuba. Ngunyanda sa detalyes na kita kanda sa tuya pa nga mga barata na kita ngunyanda. Mga tugang
sa lado lokal. Siyam na mga empleyado ngunyan kada City Hall anda sinasabing digdi kumpirmadong nagpositibo sa illegal na droga. Sabi sa resulta kana confirmatory test na nagabot kana nagtalikod na daw o kana sudma sa lamisan ni City Human Resources Office CHRMO. Sigun sa CHRMO officer na si Anselm Manyo na sinasabing digdi kanda City Hall Naga City nahuring simana kan bulan kan na Mayo isinagibo ang tulong aldaw na random drug testing sa sarong sa sanggatos na mga empleyado kung sa inda digdi sinasabing igwa ni mga nagpositibo sa ginibong confirmatory test. Ipinagpahig ni Manyo na siyam sa mga iniya nagpositibo gabos sa methamphetamine hydrochloride shabu. Sabi sa resulta kan na confirmatory test daiman sinambit ni Manyo ang pangaran kan mga departamento sa lokal na gobyerno kan na siyudad Canaga kung sa inan mga ini konektado alagad kadaklanda sa mga ini mga job order o mga kontrakwal na mga empleyado na na-dismiss sa indang serbisyo. Paliwanag pa man ni Manyo na ang negative drug test ang saro sa mga requirements kan mga nasambit ng empleyado tangani man na makapag-renew pa kan sa idandang serbisyo sa kada anom na bulan na duwa sa siyam na kumpirmadong positibo sa pinagpapangalan na bulong ang mga casual na empleyado sa irarom kan na rehabilitasyon na napagkasunduan digdi kinakaipuan na sa irarom kan na rehabilitation ana nasambit na mga empleyado. Dagdag pa naman nyo kung matapos kana duwang ini ang rehabilitasyon may pagkakataon sinda na digdiya magpundo na sa paggamit kan illegal na droga asin na magbalik sa sindang mga trabaho alagad kabali na sinda sa mga warning list kan gobyerno lokal kan syudad ni Naga. Sa iba pang detalyes kanda mga barata pagitangunyada sa lado lokal pupunan na kan Department of Public Works and Highways o DPWH sa Bicol Region na anda pag-ihiray kan mga kararaot na parte kan Balatas Bridge dyan sa Kararayan Bridge sa Kalabaan kan Balatas Kararayan San Isidro Naga City. Sabi yan sa travel advisory kan na DPWH. Digdi inawanin advice ang mga motorista na mag-ingat asin lauman ang posibleng pagkakaparalisar sa bulos kan na trapiko mantang isinasagibo ang pagtrabaho sa nasambit ng tulay. Isinagibo ang rehabilitasyon matapos na digdi marisa ang mga sinasabing raot sa duwang tulay kabali na ang limitadong kapasidad ang ipinagpatindog na craneway at temporaryong ginagamit sa sinambit ng lugar. Padagos man na pinagmomonitor kan DPWH ang kondisyon kan mga tulay tanganing masiguro ang kaligtasan kan mga motorista asin mas pang maparikas ang trabaho kani. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa lado lokal. Sa tuyang barata sa lado lokal, 23 na padyak driver sa kanaman nakaresibikan na bagong ipadyak. 23 na mga padyak driver sa Banuan kan kanaman Camarines Sur ang nakaresibikan sa indang bagong ipadyak sa isinagibong turnover ceremony sa kanaman People's Center kan nagtalikod na pizza size kan bulan kan Hunyo. Digdi na ipasunod ang nasambit ng programa sa paagi kan Department of Labor and Employment o DUL sa irarom kan DUL Integrated Livelihood Program DILP sa pakikipagtabangan kan gobyerno lokal kan Banuan kan kanaman Camarines Sur sa paagi kan alkalde ninda asin man kan municipal administrator na si Nilanda Ligaspi Briones kay bana na ang piso manager
si Iris Maula. Obeto kada sambit ng programa na mas pang mapagian ang trabaho kan mga para padyak na mga driver sa paagi kana makabagong lununadan o padyak na kung sa ina makakatabang da na mabawasan ang sindang pisikal na pagkakapagal. Magigirumduman na ang sindang income ana maisusulong asin mas pang malinig asin mas pang napapadanay ang paagi kan transportasyon sa lado kan komunidad. Sigun sa lokal na gobyerno, ang pagdul kan ipadyak party kan na padagos na pagsuporta sa kabuhayan kan mga namamanwaan asin tanganing maging mas maray ang sa indang kalidad kan sa indang pamumuhay. Sa iba pa nga detalyes gana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, 32 na mga wanted person sa laog kan Naga City ang pinagdakop kan Naga City Police Office sa pagiman kan pinagapod na Oplan Manhunt Charlie sa nakalis na bulan kan na Hunyo 32 na mga wanted person na may pagkaaram sa manlain-lain ng mga kaso digdi sa laog kan syudad kan na Naga ang pinagdarakop kan grupo kan Philippine National Police o PNP sa manhunt operation. Duwa digdi ang sinasabing regional most wanted person may kasong statutory rape as in acts of lasciviousness. Apat man na city level most wanted person na may kasong robbery with violation, estafa as in homicide. Mantang 26 man and sinasabing other most wanted person ang nagkadarakop. Sabi ni Police Lieutenant Colonel Elmer Azuris, nakadepende sa gabat kan kaso na kinakatubang kan mga akusado ang pagkakakategorya sa sainda kan Philippine National Police o PNP bilang regional most wanted, city level most wanted, as in other wanted person. Saro subot ang Naga City Police Office sa may pinakadakul na nagkadarakop sa mga wanted person sa Rion Bicol. Nakadepende man ini sa ipinagpapaluwas na warrant of arrest kan korte. Kadaklan na sa mga nagkakadarakop digdi ang sinasabing nakakaluwas pa sa naman ang warrant of arrest sigun pa man sa liderato kan pulisya digdi sa laog kan syudad ni Naga. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, Boyet Paderes kamin. Katakot kan pinakusog ng kampanya laban sa kriminalidad ang tracker team kan PNP Tilambak masaraming pong naaristar ang rank number 5 municipal most wanted alas 3 pagkapon sa barangay Bataan Tilambak, Camarines Sur. Ang akusado ang bistong si alias Gigi, 41 anyos daraga kan sinabit ng lugar. Ang pag-aristo base sa singagibong pang-cervical warrant of arrest para sa pagbaylar sa mga o sa kasong violation of section 3RA 10A3 o carnapping. Ang warrant of arrest in Isukal Presiding Judge Cal RTC Branch 19 Manila asin may pitsang June 30, 2026. Ang kaso may piyansang 300,000 pesos. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, si nagibuman kasudmaan financial literacy training na may timang managing money wisely for a sustainable livelihood. Yan sa panginginot man kan Department of Social Welfare and Development DSWD duman sa Banuan kan Guwa Camarines Sur kay baan na suporta asin pakikipagtabangan kan lokal na gobyerno kan Banuan kan Guwa Camarines Sur sa panginginot ni Mayor Rakil Islim. Anasambitan ng aktibidad ang nagdudul ni na kaarmada asin kakayahan kan mga partisipante sa tamang paggamit kan financial maray na pagbabudget pagtipon asin responsabling paggamit kan sa indang mga income tanganing makamtan an mas matibay asin sustainabling pangkabuhayan para man sa indang mga pamilya. Padagos ang pagpapakusog kan opisina kan DSWD asin kan lokal na gobyerno kan Guwa
ana mga programa nga nagtatauning kaarman asin oportunidad sa mga residentes tangani man maging mas preparado, responsable asin matapos o matanos ang pag-aataman kan sa indang financial na pangangaipo. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado lokal, Daryl Banyas kamin. Ipinahayag ni Camarines Sur Governor Elry Villaforte na importanteng magkaigwanin aeropuerto sa Banwaan kan Karamoan tangarig na mas mapahidali ang pagduman kan mga lokal asin dayuhan na turista sa midbid na destinasyon. Sigon sa gobernador, rinibong turista ang posibleng magruso sa Karamoan kung magkakaigwanin direktang aeropuerto digdi. Subot ang Kawaranin Airport ang saro sa mga ulang tangarig na mas maparambong pa ang turismo sa Banwaan, ninulit halaba pa ang biyahe kan mga nagbibisita digdi. Sinabi ni Governor Villaforte na kung magkakaigwanin airport pwede na subot na mag-abot o mas pang masubrahan ang o kan malampasan pa kang Karamoan ang level kan mga mayor na tourist destination sa nasyon arog kan Boracay, Siargao, asin man Cebu. Apera digdi tinutulod man kan gobernador ang paglaag o pagtugdok kan international seaport tangarig na mas pang mapakusog ang turismo asin ekonomiya kan probinsya nin Camarines Sur. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes ngunyan kana sa tuya pa nga barata sa lado lokal, living medical and services sa iba pa nga tud kana PHO Kamaridisura sa Barangay Medical Mission asa pinag-araraningon niya kana gobyerno provincial kan Kamaridisura ana pagduhol ina serbisyo sa salud iyan tangani man na maabot kan mga residentes sa laog mismo kan na probinsya kan Kamaridisura ang mga tabang in libreng pagpapakonsulta pagdul ni na mga bulong asin na iba pa. Bali na dyan ang libreng laboratorio. Tapos siyan na pag-araranikan gobyerno provincial kan Kamaridisura sa paagiman ni Gobernadora Elry Villaforte sa mga namamanuan partikular na sa mga lugar. Iyan tanganing dain na madipisilan ang mga residentes maghanap pa nin sentimos ang ani sa nang makapagpakonsulta o makapagpabulong kan sa indang mga hilang inumanan kan team kan na Provincial Health Office kan Kamaridisura. Kapag nginot ni Gobernadora Elry Villaforte anda nuan kan pili yan kung sa ina naabil ka na mga residentes anda manuan kan pili Kamaridisur ang pinagsasabing one-stop shop health services hatud kan state of the art health asset kada probinsya ni na Kamaridisur kabali sa mga benepisyaryo kan sinambit ng programa yu and mga jóvenes asin man mga kaakian na siring man ang grupo kan na mga gurang o senior citizen bali na ang mga lumpo o mga PWDs yan gabusyan na nagpakonsulta na kaniman na makakuanin na libreng konsultasyon para man sa indang mga kamatian katakod ka na bagay na niya na gobyerno probinsyal kan na probinsya kan Kamaridisura libre na nga kakatud ka na sa indang serbisyo sa parte kan Banwaan kan pili Kamaridisura na dai na pinag-uulang kan local government unit bakong arog kan mga panahon na ang mga tabang na nagahali mismo sa gobyerno probinsyal kan Kamaridisura pinag-uulang dyan sa Banwaan kan pili lagad kunyan kalidirato ni Maribik Bikbik Solano bilang alkalde kan pili kakaigwa nin pagtatarabangad ang lokal na gobyerno kan pili Kamaridisur asin manda anda provincial government sa pamamayon Gobernadora Elry Villaforte ang gabus na mga programa hali sa Kapitulyo Provincial tiro ng nasasara asin manda tatawan ni na prioridad and mga residentes kan na pili pinapakinabangan na kan mga ini at mga programa na nagahali sa Kapitulyo Provincial kan Kamaridisur
na itinutulod o dinadara ni Gobernador Elry Villafuerte. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal sa nga World Class Tennis Academy sa laog mismo kana probinsya kan Camarines Sur ana ipinagasusulong niya ni Gobernador Elry Villafuerte kan Camarines Sur. Sinusulong niya ni Gobernador Elry Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur ang pagpapatindog kan sarong World Class Tennis Academy sa probinsya kan Camarines Sur. Iyan kasunod kan makasaysayan na kampanya ni Alex Ela sa 2026 Wimbledon Championship. Sigun kay Gobernador Elry Villafuerte, preparado ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur na pagbugtak nindaga sa Camarines Sur Uptown para man sa proyekto na objeto na makapagtao na mas kadakol na world class na atleta nga Pilipino. Nangapudan man ang gobernador kan na probinsya kan Camarines Sur sa mga pribadong kumpanya, sports organization, investor asin iba pang sektor na makipagtabangan asin ni maisulong anasambit na nga plano kinawando ni Gobernador Elry Villafuerte bako gabus na mga matitibay na mga aking atleta may kakayahan na magkaigwa kana nasambit ng pag-aadal sa lado kana sa indang karawat na gustong manudan. Sigun pa man sa parte kan gobernador kan probinsya kan Camarines Sur na digdi matatawanin na oportunidad mga aking atlet na may kakayahan na mag-training sa ibang nasyon na digdi importanteng magkaigwa in mga dekalidad na mga pasilidad, high na coaching program, asin mas dakul na mga oportunidad para man sa mga jóvenes in mga aking mga Pilipino urog na mga taga Camarines Sur. Kasabay kaniya, pigpaabutan man in pagbati ni Gobernador Elry Villafuerte kan Camarines Sur si Alex Ela sa saiyang marhay asin tibay na kampanya sa Wimbledon na subota patunay na sa iyang makikipagsabayan o kayang-kayang makipagsabayan kan mga Pilipino sa pinakaalangkaw na grado kan pangkinaban na kompetisyon sa karawat, sabi ni Gobernador Elry Villafuerte. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, pinakusog kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi ni Gobernador Elry Villafuerte na produksyon ang pagproseso asin man ana pagpapabakal kan ubi ang man na matabangan ang nagdadakulang pangkinaban na demand kaini target kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur nagibu na panginot na produktong pang-export kan Pilipinas an ubi kasudod naman kan na i-record haros $3 million na export sales nakalis na taon. Sabi ni Gobernador Elry Villafuerte, madadagdagan ang probinsya ng Camarines Sur nin 1,000 na ektarya nga tanuman na kan ubi bilang parte kanubetong gibon na multi-billion dolyar na kung saan na industriya kan ubi. Yan may paparihas, maikukumpara sa matrayumpong matcha duman sa Japan. Dakulaan ang baga kan Riyon Bicol sa produksyon kan ubi sa nasyon kung saan ang probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Albay asin Sorsogon ang panginot na nagtatanom asin nagsusuplay kan lokal na ubi sa pagkinabana na merkado. Sabi pa man ni Gobernador Elry Villafuerte, nganing mas pang mapaasenso ang industriya, nagsusulong inda Congressman Migs Villafuerte asin Luigi Villafuerte ang House Bill number 8814 o ang pinagapod na Philippine Obey Industry Development Program. Obhato kani
nabistuon na ang ubi bilang national priority crop asin na strategic export product. Asin makusog na Philippine Ubi Industry Council nagigibo kan Ubi Industry Development Fund UIDF sa paagi kan na pundong ini sigun kay Governor El Villafuerte susuportahan ang mga parauma sa pamaagi man kan na di kalidad na banhi pagkakaiguan ng mga training, research and development processing facility, quality testing, branding asin mga programang pagpapaiwas sa lado kan export market. Sigun pa man parting ini ang prosepuesto padagos na naglalangkaw ang demanda sa ubi sa North America, Europa, Middle East asin iba pang parte kan Asya. Kaya dakula ang oportunidad ni tanganing mas pang mapakusog ang income kan mga parauma asin maipapamati pa ang produktong Pilipino sa pangkinabana na merkado. Katakod kayanda naagad ni Gobernador El Villafuerte na suportaran ang padagos na pagpapatalubo kan ubi digdi sa parte mismo kan probinsya kan Camarines Sur. Mga tugang iyanan kat tiripudan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuy mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa engineering department nakaibanan to dyan Stephen Pabis asin man si Chief Engineer Ariel Camarote. Ang atugang ako po si Jonel Cuba mabalos kan sa inong pagantabay mapasatuya punugunan biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po basta bareta siguro. BBS Basta Bareta, sigurado